See you later, Gil. Nakangiting wika ng katrabaho ko sa akin pagkalabas namin ng opisina. Hindi ko na nagawang makasagot pa kasi ay humihikab ako dala ng labis na antok habang iniiunat ko mga kamay. Pero tumango naman ako habang nakabuka pa ng malaki ang aking bibig. Ako si Abigail Hermosa, 28 years old na ako at ganito ang normal na umaga ko. Habang ang iba ay paggising pa lang ng ganitong oras, ako naman ay pauwi pa lang mula sa trabaho para makatulog. Isa akong call center agent. Halos 5 taon na ako sa ganitong trabaho at hindi ko rin alam kung paano kinaya ng ganun katagal ang puyat. Siguro ay dahil na rin sa hirap ng buhay. I mean, madali naman ang trabaho sa call center. Ang puyat talagang mahirap na kalaban. Tapos ay delikado pa dahil nga normally ay gabi ang shift namin. You look cute. Agad akong napaayos ng tayo nang marinig ang isang pamilyar na boses. Pagkalingon ko sa kaliwang bahagi ko ay nakita ko si Jayden Asuncion na prenteng nakatayo at nakasandal sa kotse niya habang nakatingin sa akin at matamis pang nakangiti. Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ko. Napalunok pa ako ng laway kasi alam kong sobrang haggard ng itsura ko. Kung nagtataka kayo kung sino siya, siya naman ang una't huling naging kasintahan ko. 3 taon naman ang itinagal namin ni Jayden. At 6 na buwan nang nakakalipas mula nang makipaghiwalay siya sa akin. Oo, siya mismong nakipaghiwalay sa akin. Ang dahilan niya, masyado raw akong clingy. Lagi raw akong nagdedemand ng oras kahit pa alam kong busy siya. At hindi raw siya makapag-focus sa mga goals niya sa buhay dahil dumagdag lang ako sa mga iniisip niya. Kaya naman nakipaghiwalay na sa akin ng loko. We need to talk, B. Anya, at umayos pa ng tayo. Abigail, pagtatama ko naman. Abigail, Abby, or Gail ang pangalan ko. Dagdag ko pa. Siya lang kasi ang nag-iisang tao na tumatawag sa akin ng B mula noon. At bitter na kung bitter pero wala akong pakialam. Ayokong tawagin pa niya ako ulit sa pangalang B. Sa totoo lang ay hindi ko na siya gustong makaharap ulit mula nang magkahiwalay kami. Siya ang first boyfriend ko at siya ang first ko sa lahat ng bagay. Kaya sobrang sakit sa akin na parang ang dali lang sa kanya na itapon ng lahat kahit pa wala naman akong ibang ginawa kung hindi ang intindihin at mahalin siya. Nang makipaghiwalay siya sa akin, akala ko nung una nagbibiro lang siya pero seryoso pala talaga siya. At syempre hindi ako naghabol. Kung may naituro man kasi sa akin si mama, yun ay ang huwag maghahabol sa tao na gusto ka nang iwanan. Huwag kang kakapit sa taong gusto ka nang bitawan. Mag-isa akong pinalaki ni mama kasi ay iniwan din siya ni papa nung nagdadalang tao siya sa akin. Maliban sa pangalan at picture, hindi ko nakilala ng personal ang tatay ko. Pero sinabi sa akin ni mama kung paano niya sinubukang maghabol noon. Kahit pa nasasaktan na siya. At muntik na rin daw akong mawala sa kanya dala ng labis na stress. Kaya naman para siyang nagising sa katotohanan at mas nag-focus na lang sa akin. Lumaki ako na walang ama pero hindi ko naramdaman yun kasi ay sobra pa sa sobra ang pagmamahal at pag-aalaga na ibinigay sa akin ni mama. Alright, but we need to talk. This is really important. Seryosong wika ulit niya sa akin. Kaya tinaasan ko siya ng isang kilay. I'm busy, Mr. Asuncion. So talk to my lawyer. Sagot ko at nagsimula ng maglakad palayo. Tapos ay muli akong huminto at nakangising tumingin sa kanya. Pero wala nga pala akong lawyer. So wala kang makakausap, babush. Dagdag ko pa. B, this is really serious. Saad naman niya at marahan pa akong hinigit sa kaliwang braso. Kaya agad akong napalingon sa kanya. Mukha ba akong nakikipagbiruan? Naiiritang tanong ko naman. Wala tayong dapat pag-usapan, Jayden. Kasi as far as I know, natapos ng lahat 6 months ago. Nasabi mo ng lahat ng gusto mong sabihin noon. At ganun din ako. Dagdag ko pa. Agad akong nag-iwas ng tingin nang mapatitig sa mapupungay niya mga mata na para bang nagsusumigaw ng napakaraming emosyon. Sa totoo lang, hindi ko siya gustong makaharap kasi kahit pa 6 na buwan nang nakakalipas mula nang nakipaghiwalay siya sa akin, aminado ko na iba pa rin ang epekto niya sa akin. Sobrang iniyak ko noon dahil sa kanya,
Muntik na akong mawalan ng trabaho dahil ilang araw akong nag-a-absent. Pakiramdam ko ng mga panahon yun ay nawalan na ako ng gana sa lahat at ayaw ko nang ipagpatuloy pa. Pero nang yakapin ako ni Mama, saka ko napagtanto na marami pa pala akong pwedeng gawin sa buhay at pinangako ko sa sarili ko noon na magsisikap ako. Para kapag nagkaharap kami ulit ay magsisisi siya sa pagsayang sa akin. Pero nakakaloka lang na wala man lang nagbago sa buhay ko habang siya ay CEO na ng kumpanya nila, ang Ascension Hardwares. At mas lalong nakakaloka na habang siya sobrang gwapo ngayong umaga, ako ay mukhang sinipa ng 10 kabayo sa sobrang haggard. This isn't about us and what happened 6 months ago, okay? Wika naman niya, kaya bahagya akong natigilan at hinarap siya ng maayos. Ano pala? Wala akong natatandaan na utang ko sa'yo ha. Kung tutuusin, halos kalahati ng sinasahod ko noon napupunta sa pagbili ko ng briefs pang regalo sa'yo. Wika ko. Mahina siyang natawa dahil doon. Lumabas na ang last will ni Lola. Paninimula niya. At kasama ka sa mga binigyan niya ng mana. Kahit na buhay pa siya, pwede na raw nating makuha ang mga mana natin. But there's a catch. Kailangan magkasama tayong dalawa sa isang bubong sa loob ng 6 na buwan. Paliwanag niya kaya literal na nilaglag ang mga pangako. Ha? Bakit kasama ako? Nalilitong tanong ko. Maybe she likes you? Hindi ko rin alam. Sagot niya at nagkibit pa ng balikat. Saglit akong natahimik dahil sa narinig. Kilala ko si Doña Guada, ang lola niya, at sobrang bait niyang tao. Actually, mabait ang pamilya ni Jayden. Sa 3 taon na naging kami, ay hindi nila ako tinuring na iba sa kanila. At kahit pa mayaman sila, hindi nila ako tiningnan na iba rin sa kanila. Tinanggap nila ako, pero wala na kami ni Jayden. At kahit pa kami pa rin hanggang ngayon, ay hindi ko matatanggap ang pera na hindi ko naman pinaghirapan. Hindi ako ganun pinalaki ni Mama. Well, pakisabi kay Lola na salamat. Pero sorry kasi wala akong pakialam sa pera ng pamilya mo. Hindi ako interesado. At mas lalong hindi ako interesado na tumira sa iisang bubong na kasama ka. Wika ko naman. Kung ikaw hindi ka interesado, pues ako kailangan ko yun. Ang dami kong gustong marating at maabot. Hanggang ngayon ba naman ang mga ambisyon mo pa rin ang iniisip mo? Kahit pa sa'yo na ang negosyo nyo? Pagputol ko sa sasabihin niya, hindi pa rin kasi ako makapaniwala. Jayden, 5 taon na ako sa trabaho ko. At kahit pa hindi malaking sinasahod ko, okay lang. Basta maayos at nakakaraos kami ni Mama. Itong trabaho ko nga rin ang sumuporta sa'yo ng mga panahong walang-wala ka. Kasi sobrang taas ng pride at ego mo na ayaw mo humingi ng tulong sa pamilya mo kahit na mayaman naman kayo at willing naman silang tulungan ka. Pero inintindi ko yon kasi sabi mo gusto mong may mapatunayan sa buhay na hindi ka umaasa sa kanila. Gusto mong makita nila ang worth mo. Pero kahit na minsan ba, naisip mo na dahil sa mga makasarili mong ambisyon, unti-unti nang nawawala mga taong malalapit sa'yo? Mahaba at may halong hinanakit na dagdag ko pa. Look, I'm sorry, okay? If this is about what happened between us 6 months ago. Okay na, wala na sa akin yun. Pero pasensya na kasi hindi talaga ako interesado na makatanggap ng pera mula sa pamilya mo. Pagputol ko ulit sa sasabihin niya. Napabuntong hininga na lang siya at hindi na nakasagot nang magsimula na akong maglakad palayo. Ano na naman bang ginagawa mo rito? Naiirit ang tanong ko kay Jayden isang gabi pagkalabas ko sa gate ng bahay namin. Ilang araw na rin ang lumipas mula nang puntahan niya ako sa harap mismo ng opisina at kinausap tungkol sa mana raw na ibinibigay sa amin ng lola niya. Ang akala ko nga'y tinigilan na niya ako pagkatapos niya akong prangkahin pero ang loko masyadong mapilit. Nariyan ang madalas niyang paghihintay sa akin na matapos ang shift ko. Tapos ay may dala siyang kung ano-ano para sa akin. Madalas ay almusal. Ang mga katrabaho ko naman ay kilig na kilig sa kanya kasi ang akala nila ay nanliligaw siya sa akin. Hindi nila alam na ex ko na siya. May mga pagkakataon din naman na gaya nito. Aabangan niya ako sa harap ng bahay namin kapag gabi at papasok na ako sa trabaho. Ihahatid na kita sa trabaho mo. Nakangiting saad niya sa akin. Excuse me,
Pero may pamasahe po ako, kaya hindi ko kailangan ng tulong mo. Lalo na't alam kong kaya mo to ginagawa kasi may kailangan ka sa akin. Sagot ko naman. Pero gabi na. Alam ko, hindi ako engot, Jaden. Alam kong gabi na. Agad na pagputol ko sa sasabihin niya. What I mean is, delikado na para sa isang magandang babaeng kagaya mo na bumiyahe mag-isa kapag ganitong oras. May halong pambobola na saad niya, kaya agad akong napangiwi. Siguro kung kami pa ay kinilig na ako. Pero wala eh. Wala talaga akong ibang maramdaman sa kanya ngayon kung hindi ang iritasyon. Hello, 5 taon na po akong bumabiyahe ng gabi mag-isa kapag papasok sa trabaho. Sagot ko. Napabuntong hininga pa ako bago ko siya tinaasan ng isang kilay. Alam mo, naisip ko lang nung tayo pa, hindi ka minsan man nag-offer na ihatid ako sa trabaho. Nakakatawa kasi masyado kang mapilit ngayon. Na akala mo, totoong gentleman ka. Kahit pa ang totoo, may kailangan ka lang naman sa akin kaya mo ginagawa. Dagdag ko pa. Please, B. Pakiusap naman niya. Abigail nga kasi. Pagtatama ko ulit. Alright, Abigail, please. Alam ko na wala akong karapatan na hingin ng tulong mo. But this means a lot to me. Pakiusap ulit niya. Saglit lang akong natahimik at nagtaas ng isang kilay. Kung iisipin, ay ang dami kong nagawa at naging sakripisyo para sa kanya noon. Pero lahat yun ay binabaliwala at tinapon lang niya. Ano kayang pwede kong gawin para magantihan siya? Nagtaas ako ng isang kilay kay Jaden habang nag-iisip. Ano namang mapapala ako kung tutulungan kita? I mean, maliban sa sinasabi mong mana kasi hindi ako interesado doon. Tanong ko. Well, anya na parang hindi alam ang isasagot. I'll do anything and everything you want. Saad naman niya pagkatapos ng ilang sandali. Talaga? Kahit na ano? Tanong ko. Para siyang nabuhayan ng loob sa tanong ko. Kaya malawak siyang ngumiti at mabilis na tumango. Kahit na ano? Sagot pa niya. Okay, sagot ko at nagkibit pa ng balikat. Tapos ay naglakad ako papunta sa kotse niya at nakangising sumakay na ron. Sa totoo lang ay wala akong balak na tulungan siya. Pero may kalokohan kasi na tumakbo sa isip ko ngayon. Kung titira kami sa isang bahay na parang live-in couple, ibig sabihin ay isasama niya ako madalas sa mga corporate events na dadaluhan niya. At willing akong magpakaluka-luka para mapahiya siya. Kapag satisfied na ako, saka ako sasabihin sa pamilya niya. Lalo na kay Doña Guada na matagal na kaming hiwalay. Hindi bali nang maging pangit ang tingin nila sa akin, pero sobra niya akong sinaktan. Siguro, ganito talaga ang mga taong nasasaktan. Nakakagawa ng bagay na hindi na pinag-iisipan pa, dala ng bugso ng damdamin. Thank you, B. Malawak ang ngiting wika niya sa akin nang magsimula na siyang paandarin ang sasakyan niya. Gagawa ko ng rules para sa pagpapanggap na tawa at ibibigay ko sa iyo ang listahan bukas. Wika ko. At tumango naman siya habang malawak pa rin na nakangiti. Bakit ba kasi akong kinukulit mo? Hindi ba pwedeng magbayad ka na lang ng ibang babae? Ha? Dagdag na tanong ko pa. Kunwari ay naiirita. Hindi nila alam na hiwalay na tayo. Hindi ko sinabi. Sagot niya. Ha? Kahit pa 6 na buwan nang lumipas? Ni hindi man lang sila nagtataka na hindi na ako nagpupunta sa bahay niyo? Hindi makapaniwalang tanong ko. Basta kapag nagtanong sila, ang lagi kong sinasabi ay busy ka. Anya, at nagkibit pa ng balikat. Wala ka talagang balak na kunin ang binibigay na mana ni Lola sa'yo? Tanong pa niya. Umiling naman ako habang nakatingin sa kahabaan ng daan. Sa'yo na kung gusto mo. O mas maganda kung ibibigay niyo sa mga charities. Pero hindi ko tatanggapin ang bagay na hindi ko naman pinaghirapan. Sagot ko naman. Pero malaking halaga yun. Malaki ang magbabago sa buhay niyo ni Tita Andrea. Ang mama mo, mabibigyan mo siya ng maayos at komportableng buhay. Wika niya, kaya sarkastiko akong natawa. Ikaw nga, pamilya mo na sila, pero ang taas pa rin ng pride at ego mo. Hindi mo gusto na humingi ng tulong sa kanila. Ako pa kaya na hindi naman kayo kadugo? Tanong ko na nagpatahimik sa kanya. Kaya nga nagtataka ako ngayon kung bakit atat kang makuhang mana na sinasabi mo.
Hindi ko inakala na, alam mo na, tatanggap ka ng galing sa pamilya mo na hindi pinaghihirapan. Kasi hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa'yo. Mahabang dagdag ko pa. People change, Abby. Malumanay na wika niya, kaya marahan na lang akong tumango. Sa bagay, sagot ko naman. Actually, gusto kong gamitin ang pera para makapag-invest sa mga international companies. Makabili ng shares or stocks. That way, mas magiging madali sa akin na ipakilala internationally ang Asuncion Hardwares. Paliwanag pa niya. Hindi na ako sumagot. Hindi naman na ako nagulat sa naririnig. Kahit noong kami pa kasi ay sobrang taas na talaga ng ambisyon niya para sa sarili niya at para sa negosyo ng pamilya nila. Sabi nila, masaya raw magmahal ng lalaki na may matayog na ambisyon. Siguro totoo yun, pero sa kaso ko, hindi. Kasi nga ay natapos ang sa amin dahil sa mga ambisyon niya sa buhay. Nagalit ako at nasaktan. At aminado ko na hanggang ngayon ay nagagalit pa rin ako at nasasaktan kapag naaalala ko ang mga nangyari. Pero hindi ko naman siya masisisi kahit na papano. Susunduin kita bukas para mas mapag-usapan pa natin ang tungkol dito. Nakangiting wika niya nang makarating na kami sa harap ng building kung saan ako nagtatrabaho. Nagkibit-balikat na lang ako bago bumaba na sa sasakyan niya. Wala namang espesyal na nangyari ng gabing yon. Sa tuwing may oras ay nag-iisip at gumagawa ko ng pwedeng maisulat sa mga rules na sinabi ko kay Jayden. At kinabukasan ay sinundungan niya ako sa harap ng opisina namin. Medyo nakakapagtaka kasi wala siyang dalang kahit na ano. Hindi gaya ng mga nakalipas na araw. Pero sinama naman niya ako sa isang kilalang restaurant para makakain muna raw kami ng agahan. Ready ka na bang makita mga rules ko? Tanong ko sa kanya nang kumakain na kami. Ngumiti naman siya sa akin bago marahang tumango. Binuksan ko ang papel na dala ko bago nagpatuloy sa pagsasalita. First rule is bawal ang physical contact, especially yung yakap at halik. Wika ko kaya napangiwi siya. Paano naman magiging makatotohanan ng pagpapanggap natin kung ganun? Also, it's not like yun ang unang beses na hahalikan at iayakapin kita kung sakasakali. Dati nga ikaw pang nagdedemand ng yakap at halik. Hindi na niya naituloy ang sasabihin niya nang tiningnan ko siya ng masama. Alright, I'm sorry. Pero palitan natin na pwede lang gawin kapag kailangan. Mahinahong saad niya. Nagpipigil pa siya ng ngiti. Sa huli ay napabuntong hininga na lang ako bago tumango. Fine, sagot ko. Second rule is, dapat may sarili akong kwarto sa bahay mo. I need my own personal space and privacy. Wika ko. That's easy. Yun naman talaga ang plano ko. Pero dapat ay may mga gamit ka rin sa kwarto ko para hindi magtataka si Lola kapag pumapasyal siya sa bahay. Anya, kaya tumango ulit ako. This rule is kailangan kasama mo ko sa lahat ng events, social gatherings at party na dadaluhan mo. Parang live-in couple na tayo sa gusto mong mangyari. At para mas maging kapani-paniwalang pagpapanggap, isasama mo ko sa kahit na anong events. Paliwanag ko, kaya tumango siya. That's another easy one, sagot niya. Fourth rule is, ayoko nang pinakikialaman ako sa mga desisyon ko at pinangungunahan ako. Ikaw ang nagmakaawa na tumira ako sa iisang bubong kasama ka. Kaya magtiis ka sa kung anong mga gagawin ko, kahit pa hindi mo gusto. Saad ko, kaya napangiwi siya. Pero sa huli ay marahan naman siyang tumango. I guess I can do that, Anya. Fifth rule, bawal lumandi sa iba habang nagpapanggap tayo. Wika ko. Clingy pa naman ako, diba? Makahulugang tanong ko pa sa kanya. Iyon kasi ang dahilan niya kung bakit siya nakipaghiwalay sa akin noon. Unless gusto mong masirang image mo as the CEO at gusto mong matapos agad ang pagpapanggap, madali naman akong kausap. Dagdag ko pa. Wala naman akong balak na lumandi sa iba. Sagot niya, tapos ay makahulugan pang ngumisi. Ikaw lang ang lalandiin ko habang nagpapanggap tayo. Dagdag pa niya, kaya napangiwi ako. Whatever. Sagot ko na lang. Yun lang naman ang rules ko. Konti at madali lang naman, di ba? Wika ko pa. Kailangan makalipat ka na sa bahay as soon as possible. Hindi alam ni Lola na nabasa ko na ang last will niya. Bali kunwari,
naisipan lang natin bigla na mag-live-in. Kasi almost 4 years na rin naman ang relasyon natin. Aakto tayo na walang alam sa mana. Paliwanag niya, kaya sarkastiko kong umisi sa kanya. Oo nga no, mag-4 na taon na nga sana. Makahulog ang wika ko, kaya napangiwi siya. Well, anyways, ikaw na rin naman ang nagsabi na people change. Let's try to be friendly with each other. At least, alam ko madalas naiirita ako sa'yo. Pero susubukan ko na maging civil kahit na papano. Mahabang dagdag ko pa. I'll do the same. Sagot niya. At naglahad pa ng kamay sa akin na agad ko namang tinanggap. Pleasure to have a deal with you. Nakangiting saad pa niya. Matamis akong ngumiti bago nagkibit ng balikat. Humanda ka talaga sa pagiging luka-luka ko, Jayden. Sisiguraduhin ko na hindi lilipas ang araw na hindi sasakit ang ulo mo. At magsisisi ka na, pinilit mo pa akong pumayag sa pagpapanggap na to. Bulong ko sa sarili ko habang nakangiti sa kanya na kung wari ay mabait akong tao. Ang hindi niya alam ay marami ng kalokohan ang tumatakbo sa isip ko. In fairness, ang ganda ng bahay. Bulong ko sa sarili ko pagkapasok ko sa bahay ni Jayden. Kaninang umaga, sinundo ulit niya ako. Pagkatapos ko sa shift ko sa trabaho, ay hinatid niya ako sa bahay. Actually, ilang araw ko rin kinukumbinsi si mama patungkol sa bagay na to. Ayaw talaga niyang pumayag nung una dahil alam nga niyang nangyari sa pagitan namin ni Jayden. Alam niya kung paano akong nasaktan at alam niyang naging epekto sa akin ng mga nangyari. Alam ko naman na nag-aalala lang siya pero sinabi ko sa kanya na magiging maayos lang ako kaya sa huli pinayagan na rin niya ako. Nasa second floor ang mga kwarto. Yung nasa dulong pinto ang master's bedroom at iyon ang kwarto ko. I'll let you choose your own room. Wika ni Jayden sa akin. Nagkibit balikat na lang ako bago umakyat sa ikalawang palapag. Dala ang maleta na naglalaman ng mga gamit ko. Gaya ng sinabi niya, dinala ko ang kalahati ng mga gamit ko sa master's bedroom at kalahati naman ang dala ko sa napili kong kwarto. Bukod sa pag-aayos sa mga gamit, wala namang espesyal na nangyari nung araw na yon. Hinayaan niya lang ako magpahinga sa kwarto dahil alam niya na wala akong tulog. Hapon na nang magising ako. Walang nakahandang pagkain kaya naman ginawa ko ng loob ko at dumiretso sa kusina. Wala si Jayden sa bahay. Malamang ay nasa trabaho yon. At tama nga ako nang mabasang iniwan niyang note sa ref niya. 5:00 naman ng hapon nang dumating siya. Nakatambay ako sa sala nun at nanonood ng telebisyon. May social event akong dadaluhan ngayong gabi. Gusto mong sumama? Tanong niya sa akin tapos ay umupo pa sa tabi ko. Agad akong napangiti dahil doon. Oo, walang pag-aalinlangan na sagot ko. Sakto at day off ko. Sino nga bang mag-aakala na sa unang araw na pananatili ko rito ay isasama niya ako agad sa isang social event? Mag-ready ka na kung ganon. We'll leave at 6. Wear something nice. Pupunta rin ng pamilya ko ron. Wika niya. Yun naman ang ginawa ko. Naligo at nagbihis ako agad. Bago mag-6 ay umalis na kami. Bago pa ako lumipat dito sa bahay niya, ay ilang araw na rin namang napag-usapan ang tungkol sa pagpapanggap namin. Mukhang magiging madali lang naman, lalo na't kilala ko na nga ang pamilya niya at alam ko na ang mga ugali nila. Alam ko naman na hindi sila maghihinala sa amin ni Jayden. Medyo nakakalungkot kasi kailangan kong magsinungaling sa kanila. Kasi ay kailangan ko silang lokohin kahit pa alam kong mabuti silang mga tao. Pero bahala na, nandito na rin naman ako. Iha, it's been a while. Masayang bati sa akin ni Doña Guada nang makarating na kami ni Jayden sa venue at makita nila kaming magkasama. Nagtatampo na ako sa'yo. More than 6 months ka nang hindi pumapasyal sa bahay. Sabi niya sa akin bago bumeso. Naku Lola, pasensya na po. Sobrang busy ko po kasi sa trabaho eh. Lalo na running for promotion na po ako sa pagiging supervisor. Pagdadahilan ko naman, kahit pa hindi yun totoo. 5 taon na ako sa trabaho pero hindi man lang ako ma-promote. Nauunahan na nga ako ng mga new hires madalas. Aminado naman kasi ako na hindi talaga ako kagalingan sa pag-English. Pero graduate naman ako ng kursong business management. Ang akala nga namin naghiwalay na kayo ni Jayden at ayaw niyo lang sabihin sa amin.
Nakangiting wika naman ni Tita Macy, ang mama niya, tapos ay bumeso rin sa akin. Bumaling naman ako kay Tito Jay, ang papa niya, at nakangiti ring bumeso rito. I'm glad to see you here, Iha. Wika pa niya. Of course not, Ma. Hindi naman ako tanga para pakawalan pa si Abigail. Ang pag-arte naman ni Jaden, kaya tumawa ko kunwari. Tanga ka kaya? Pinakawalan mo nga ako eh. Agad na sagot ko sa kaliwang bahagi ng utak ko. Well anyways, we're glad that you're here. Let's have a seat now. Magsisimula na yung program ng event. Saad ulit ni Doña Guada, tapos ay matamis pang ngumiti sa akin. Sa iisang table lang kami umupo, kasamang pamilya niya. At halatang importante ang presensya nila sa event na yon, kasi ang daming napapadaan sa table namin na humihinto pa talaga para batiin sila. Hindi naman matigil si Jaden sa pagpapakilala sa akin na girlfriend niya ako, na akala mo'y napakabuti niyang boyfriend at proud na proud sa akin. Kahit pa alam kong hindi naman yun totoo. You know, Iha, kapag sinasabi namin kay Jaden na ipasyal ka sa bahay, ang lagi niyang sinasabi ay busy ka at hindi niya gusto na maging abala sa karir mo. We're really glad na nagkakaintindihan kayo at lagi niyong sinusuportahan ng isa't isa sa lahat ng bagay. Nakangiting wika ni Tito Jay. Kahit na noon ayaw niyang tumanggap ng tulong sa amin, pero tumatanggap siya ng tulong mula sa iyo. We know that you'll be a perfect wife. Ang tagal niyo na rin. Wala pa ba kayong balak na magpakasal? May halong saya na dagdag pa niya. Marami pa po kasi kaming gustong patunayan sa buhay pa. No pressure. Nakangiting sagot naman ni Jaden. But she already moved in. Pasensya na po kung hindi namin agad nasabi. We're living together now. Malay po natin isang araw. Mabalitaan nyo na lang na nakabuo na kami at ikakasal na. Dagdag niya kaya napangiwi ako. Munti ko na siyang singhalan pero pilit na lang akong ngumiti sa huli. Oh, I would be so happy if that happens. Masayang sagot naman ni Doña Guada. Iha, hindi ka ba nahihirapan sa trabaho mo? I mean, nagwo-worry kasi ako sa'yo. Lalo pat ang tagal mo na sa call center. I don't have anything against your job, pero mahirap kasi kalaban ng puyat. May halong pag-aalala na wika ni Doña Guada, kaya pilit akong ngumiti. Okay lang po ako, Lola. Sanay na po siguro ako. Sagot ko naman. Nakula, ilang beses ko na pong sinasabihan na tumigil sa pagtatrabaho. I mean, kaya ko naman siyang buhayin na kahit sa bahay lang siya. But I guess, I found myself a career-oriented girlfriend. At ano pa po bang magagawa ko kung hindi suportahan na lang siya? Sagot ulit ni Jaden. Muli na naman akong pasikretong napangiwi kasi masyado siyang pabida. Pinapalabas talaga niya na napakabuti niyang boyfriend na siyang nakakainis. Ganun pa man ay hindi na lang ako sumagot. Nang magsimula ng program ay tahimik na lang kami at nakinig muna. Nang matapos ay nagsitayuan na kami para kumuha ng dinner sa buffet. As usual, magkasabay kami ni Jaden. Napangisi ako nang may maisip na kalokohan. May nakita kasi akong Shanghai, kaya naman walang preno kung kumuha ng isang piraso gamit ang daliri ko. Tapos ay kinagat yon. May iilang napatingin sa akin dahil sa ginawa ko. Si Jaden ay gulat ding napalingon sa akin dahil doon. What are you doing? Pabulong na tanong niya na halatang hindi makapaniwala. What? Gutom na ako eh. Sagot ko kunwari tapos ay nagkibit pa ng balikat. Oh, she's going to be my granddaughter-in-law. Isn't she cute and lovely? She's really adorable. Narinig ko naman ang masayang boses ni Doña Guada. Napalingon ako agad nang nakita kong nasa likod pala namin sila. May kasama pa silang ilan na mukhang mga negosyante rin. Pilit naman akong napangiti kasi mukhang natuwa pa nga sila sa ginawa ko. Well, maliban kay Jaden syempre. Nang makakuha na kami ng pagkain, ay agad kaming bumalik sa table namin. Sa puntong yon ay may iilan na kaming ibang kasama sa mesa na pinakilala sa akin na mga business partners daw ni Jaden. Ang ilan pa sa kanila ay mga shareholders ng Asuncion Hardwares. Ganun pa man ay desidido pa rin ako na mapahiya si Jaden na isang kagaya kong kasama niya. Isang kagaya ko na hindi nanggaling sa kapareho nilang socio-economic background. Kaya naman nagsimula akong kumain na nakakamay.
Nanlalaki ang mga mata ni Jaden at tiningnan ako na parang hindi talaga siya makapaniwala. Ang mga magulang naman niya, maging si Doña Guada, ay natawa na lang. "You have a very cute girlfriend, Mr. Asuncion." Nakangiting wika ng isang business partner niya. I mean, she's weird. Good weird to be precise. Hindi siya kagaya ng iba na pa-demure masyado. Maswerte ka kasi nakikita ko, totoo siyang tao. Dagdag pa nito, napangiwi na naman ako kasi mukhang walang epekto sa kanilang pagpapaka-weird ko. That's what I like about her, kumpadre. At isipin mo, natagalan niyang anak ko ng halos 4 na taon. Nakangiti at may halong pagmamalaki na wika pa ni Tito J. Nagkibit balikat na lang ako at nagpatuloy sa pagkain. Nang matapos ay nagpaalam ako sa kanila na pupunta sa banyo para makapaghugas ng kamay. Nang matapos nga'y nakita ko si Jaden sa labas na parang hinihintay talaga ako. "What do you think you're doing, Abigail? Pinapahiya mo ba ako?" Mahina't hindi makapaniwalang tanong. "Lah, anong ginawa ko?" Pagmamaang-maangan ko. "Really? Itatanong mo sa akin yan pagkatapos mong kumain ng nakakamay na akala mo nasa bahay ka?" Hindi makapaniwalang tanong niya. "Hello, seafoods po ang ulam ko. Ang hirap kayang kutsarain ng hipon at alimasag. Anong gusto mong gawin ko?" Pagdadahilan ko naman, nakita ko siyang mariing pumikit bago na pabuntong hininga. "Fine, I get it. But this is a formal social event. Hindi ka ba nahihiya? Pinagtitinginan ka ng marami habang kumakain ka." Wika ulit niya. Ano naman pake ko sa kanila? Mabubusog ba ako ng hiya? Depensa ko. At saka, di sana sinabi mo agad sa akin kanina. Hindi yung umaarte ka na supportive at loving boyfriend. Pero kapag walang nakakakita, ganito ka. Panggagaslight ko pa sa kanya. Muli siyang napailing na halatang hindi talaga makapaniwala sa nangyayari. "What's happening to you? I'm starting to think na sinasadya mo talaga to para ipahiya ko. I mean, hindi ka naman ganito dati ah." May halong panlulumo na saad ulit niya, kaya matamis akong ngumiti sa kanya. "Paano mo nasabi na hindi ako ganito dati? Baka kahit na tumagal tayo ng 3 taon, hindi mo lang talaga ako nakilala ng lubos. After all, mas naging importante naman sa iyong ambisyon mo kaysa sa ibang bagay at tao, di ba? Mas naging importante sa iyong ambisyon mo kaysa sa akin." Sagot ko, kaya bahagyang umawang ang bibig niya. "Well, kung tama ka man na hindi ako ganito dati, ikaw na rin mismo nagsabi na people change." Dagdag ko pa. "Ito na ang huling beses na isasama kita sa mga social gatherings." Mahina't may halong diin na wika niya habang nagpapalingalinga. Muli ko siyang binigyan ng matamis na ngiti bago tinaasan ng isang kilay. "Loh, may deal tayo, remember? Kahit pa verbal lang yon, isipin mo kung gaano kahalaga na sumunod sa deal." May halong pangaasar na wika ko. "Pero ikaw, kung anong desisyon mo, okay lang naman sa akin na tapusin agad ang pagpapanggap na to. After all, wala naman akong mapapala sa pagtulong sa'yo." Dagdag ko ulit at nagkibit pa ng balikat. "I can't believe this. I can't believe you." Bulong na lang niya at napailing na naman. Mas lalong tumamis ang ngiti ko bago nag-beautiful eyes sa kanya na parang nang-aasar pa. "Pinilit mo ako na magpanggap na girlfriend mo. Tahimik ng buhay ko at ikaw ang unang lumapit at nanggulo. Kaya feeling ko wala kang choice kung hindi ang tanggapin na nagkaroon ka ng girlfriend na lukaret." Sagot ko naman. "Whatever, Abigail." Naiirit ang saad na lang niya at tinalikuran na ako. Mahina akong natawa dahil sa nangyari. Hindi bali nang isipin ng iba na wala akong breeding, walang pakundangan at kung ano-ano pa. Ang mahalaga ay naiinis ng bongga sa akin si Jaden. Alam ko na mali to, pero gusto ko talagang makabawi sa labis ng sakit na idinulot niya sa akin. Lumipas pang mga araw at sa tuwing may social event at gatherings o mga business events siyang dadaluhan ay halata sa kanya na napipilitan lang siyang isama ako. Dahil nga alam niyang hindi ako nauubusan ng mga kalokohan. At siguro natatakot din siya na mag-back out ako agad sa deal namin. Ganun pa man, sa tuwing may ginagawa ako na hindi niya gusto, ay pilit lang niyang ngumingiti na parang wala lang sa kanya ang lahat. Kahit pa halata naman na siyang nahihiya sa mga kalokohan ko.
May isang pagkakataon na isinama niya ako sa isang business event. Habang nasa table kami at may ibang mga businessman na kasama, ay nagtanggal ako ng sapatos. Tapos ay ipinatong ko sa mesa ang medyas na hinubad ko rin. Ang dahilan ko ay medyo masakit ang paa ko. Mabilis naman niyang hinila ang medyas, tapos ay ibinulsa at pilit pang tumawa. "B, stop doing something embarrassing please." Pakiusap niya sa akin, isang gabi pagka-uwi namin sa bahay niya. Hinarap ko naman siya at tinaasan ng isang kilay. "Ano na naman bang ginawa ko?" Pagmamaang-maangan ko. "Hello, hinubad mo lang naman ang medyas mo sa harap ng mga business partners ko. Tapos ano yan?" Anya, at itinuro pa ang hawak kong plastic bag, kaya muntik na akong matawa. "Nagpa-take out ka ng pagkain sa buffet? Baka akala nila ginugutom kita." Dagdag pa niya. "Uy, ang sarap kaya ng luto nila. At saka para makatipid tayo sa dinner. Nagtanong lang naman ako kung pwede at sila mismo nagbigay sa akin. Kaya anong masama ron? After all, hindi magandang tumatanggi sa grasya." Dahilan ko ulit. Mariin siyang napapikit dahil halatang hindi pa rin siya makapaniwala. I mean, ilang linggo na rin mula nang pumasok kami sa peking relasyon na to. At kung ano-anong mga kabaliwan ang ginagawa ko para lang pagtawanan kami. Lalo na siya. "Look, hindi sa kinakahiya kita. Hindi ko lang gusto na pagtawanan at pag-usapan ka ng iba." Malumanay at puno ng sinseridad na wika niya. Saglit kaming natigilan at nagkatinginan dahil sa sinabi niya. Hindi ko maintindihan kung bakit biglang bumilis at lumakas ang tibok ng puso ko habang titig na titig sa mga mata niya. Hindi ko kasi inaasahan na ganun ang sasabihin niya. I mean, ang akala ko naiinis siya dahil siya mismong napapahiya. At hindi ko inaasahan na ako palang iniisip niya, kaya niya ako binabawalan. Ano naman kung pagtatawanan at pag-uusapan nila ako? Hindi naman nila ako kilala, diba? Giit ko naman. Alam ko na mali ako at alam ko na hindi tamang i-justify ko ang pagkakamali ko. Pero ito lang naman ang totoong dahilan kung bakit pumayag ako sa pagpapanggap na ito. I know, pero hindi ko gusto na maging pangit ang impresyon ng ibang tao sa'yo. Hindi ko gusto na sa tuwing nakikita ka nila, hindi agad magandang iniisip nila. Malumanay pa rin ang boses na wika niya, kaya napalunok na naman ako ng laway. Pero wala matigas ang ulo ko. At kailan ka pa nagkaroon ng pakialam sa akin? Tanong ko, at nagtaas pa ng isang kilay. Alam mo, mag-focus ka na lang sa ambisyon mo. Yun lang naman ang rason kung bakit ako nandito, hindi ba? Kung hindi mo lang ako kailangan, wala ka namang pakialam sa akin. Kaya wag mo akong alalahanin at wag mong intindihin ang sasabihin sa akin ng iba. Kasi ako, wala akong pakialam sa kanila. Mahabang dagdag ko pa. Hindi nakawala sa boses ko ang konting pait. Hindi ko alam kung bakit ako naiirita ngayon, samantalang siya naman dapat ang naiinis. May pakialam ako sa'yo, okay? Kahit na papano, mahalaga. Ay, inaantok na ako. Masayang wika ako kunwari, tapos ay nagunat pa. Pinutol ko na agad ang sasabihin niya kasi hindi ko na gustong makarinig pa ng kahit na anong mula sa kanya. Good night. Nakangiting wika ako pa bago naglakad papanhik sa ikalawang palapag. Narinig ko na nagbuntong hininga na lang siya at hindi na nagsalita pa. Pagkapasok ko sa kwarto ay agad kong sinarang pinto pero hindi ko yun kinandado. Tapos ay napakagat ako sa ibabang labi ko kasi ay medyo nakadama ako ng sakit at pagkapahiya. Tama siya. Hindi naman ako ganito. Kaya bakit ako umaakto na hindi maganda? Para lang makaganti sa kanya, gayong hindi naman ako pinalaki ng ganito ni mama. Siguro ay kailangan ko nang tumigil. I mean, kailangan ko nang itigil ang plano ko. Tutulungan ko na lang siya na makuha ang gusto niya. At pagkatapos ay babalik na ako sa dati kong buhay. Yung buhay na nakasanayan ko na sa loob ng 6 na buwan na hindi ko siya nakita at nakasama. At least, kapag ganun ang ginawa ko, kahit na papano, hindi ako nagkulang. Kahit na ano pang hindi magandang nangyari sa pagitan naming dalawa. Pagkatapos kong maghilamos at makapagbihis, ay humiga na ako sa kama. Hindi ko alam kung gaano ko katagal na nakatitig lang sa kisame at hindi makatulog. Ilang sandali pa'y nakarinig ako ng katok mula sa nakasarang pinto,
kaya agad kong ipinikit ang mga mata ko para magtulog-tulugan. "B, can we talk?" Narinig kong mahinahon niyang boses habang kumakatok sa nakasarang pinto. Hindi naman ako sumagot, pero narinig ko na binuksan niya ang pinto. Tapos ay narinig ko na rin ang mga yapak niya papalapit sa kama na hinihigaan ko. "B, I'm really sorry for everything." Narinig kong bulong niya. Kasabay nun ay ang marahan niyang paghaplos sa pisngi ko, kaya agad akong nakaramdam ng kaba. "I'm not stupid to know that you're doing this to get even. B, aminado ako na nasaktan kita. Hindi ko talaga gusto na mapahiya ka sa ibang tao kasi mahalaga ka pa rin sa akin." Bulong niya. Gusto kong maiyak sa naririnig mula sa kanya. Gusto kong imulat ang mga mata ko. Singhalan, sigawan at sumbatan siya. Pero sobra akong nanghihina. "This may be long overdue, but I want to say sorry. Siguro nga'y tama ka. Siguro masyadong mahalaga sa akin ang mga ambisyon ko sa buhay. Kaya hindi ko na nabigyan pa ng halaga yung mga tao na nagpapahalaga sa akin. And I'm really sorry." Puno ng sinseridad na wika pa niya. "Well, I guess wala namang point na sabihin ko ang mga ito ngayon kasi hindi mo naman naririnig. Sana dumating ang araw na magawa nating pag-usapan ang mga nangyari. Good night, B." Malumanay ulit na wika niya. Naramdaman ko pa na dinampian niya ako ng marahang halik sa noo bago siya naglakad paalis. Nang marinig ko muli ang pagsara ng pinto ay saka ako nagmulat ng mga mata. At kasabay nun ay pagbagsak ng mga luha ko. Hindi pa namin nagagawang pag-usapan ng mga nangyari sa amin nun. At parang hindi ko kaya. Umaakto ako na okay lang, pero alam ko sa sarili ko na hindi pa talaga. Kahit na 6 na buwan na ang lumipas, ay parang sariwa pa rin sa akin ang lahat. Kinabukasan ay hindi ako makatingin sa kanya ng maayos. Pero umarte pa rin ako na walang alam sa mga sinabi niya kagabi. "Day off mo, right? May business conference ako na dadaluhan ngayon. Gusto mong sumama?" Mahina ang boses na tanong niya. Saglit akong natahimik at nag-isip. Pero pilit naman akong ngumiti bago tumango. "Okay," sagot ko na lang. At pagkatapos kumain ay naghanda na nga kami. Nang makarating kami sa venue ay pansin ko na lagi siyang napapalingon sa akin. Siguro ay iniisip niya na may mga kalokohan na namang naglalaro at tumatakbo sa isip ko. Pero wala naman akong ginawa. Nang kumain na kami ng tanghalian ay puro seafoods ang ulam. Ramdam ko pa rin na napapasulyap siya sa akin. Siguro iniisip niya na magkakamay na naman ako. Pero hindi ko pa rin ginawa. Pilit ko na ginamit ang kutsara at tinidor kahit pa mahirap. "Iha, you can use your hands. You don't mind?" Nakangiting wika sa akin ng isa sa mga kasama namin sa table. Saka ko naalala na kasama rin pala namin siya sa table noong unang beses na isinama niya ako sa event ni Jayden. At nakita niya na nagkamay ako noon. "Okay lang po, medyo busog pa rin naman po ako kasi marami po akong nakain nung kaninang agahan." Sagot ko na lang. Ramdam kong titig sa akin ni Jayden na may halong pagtataka at pag-aalala. Pero hindi ko yun pinansin. Laking gulat ko naman nang makita na ginamit niya ang kamay niya para himayin ang hipon at alimasag na nasa plato niya. Tapos ay nakangiti pa niya yung dinala sa plato ko. "Kailangan mo pa rin kumain ng marami." May halong lambing na wika niya sa akin kunwari. "Oh, what a gentleman." Natutuwang wika sa kanya nung isa pa naming kasama, kaya pilit na lang akong ngumiti at hindi na nagsalita pa. Nang matapos kumain ay nanatili pa kami sa lugar kasi may mga programs pa raw sila na inihanda. Laking gulat ko maya-maya lang na may isang pamilyar na lalaki ang nakangiting lumapit sa mesa namin. "Mr. Asuncion, it's great to see you here." Nakangiting wika ng lalaki na ang kinakausap ay si Jayden. Bahagyang umawang ang bibig ko dahil sa nangyari. Hindi ako pwedeng magkamali. Siyang lalaki sa picture na pinakita sa akin ni Mama mula nung bata pa ako. Siyang tatay ko. "Mr. Valencio," bati naman ni Jayden at nakangiti pang nakipagkamay sa lalaki. Mas lalo kong nakaramdam ng kaba
dahil sa narinig na apelido niya. Siya nga, si Julius Valencio, ang lalaki na hindi pinanindigan si Mama. "Everyone, I want you to meet Julius Valencio," wika ko. Hindi na pinatapos ang sasabihin ni Jayden. Napalingon naman silang lahat sa akin na may halong pagtataka. "I'm sorry, magkakilala ba tayo?" Nakangiting tanong naman sa akin ng lalaki. Napakagat ako sa ibabang labi ko. Kasabay nun ay ang pamumuo ng luha sa mga mata ko. "Mukhang big time po tayo ah." Pilit ang ngiti na wika ko. Tiningnan nila akong lahat na may halong pagtataka dahil doon. "Anak po ko ni Andrea Hermosa." Pagpapakilala ko. Nakita ko kung paano umawang ang labi niya dahil sa sinabi ko. "Yung babae na tinakbuhan niyo ho, matapos niyong madisgrasya. Ako po ang batang hindi niyo pinanindigan." Mahina at may halong diin na dagdag ko pa. Habang ang mga matay naluluha pa rin, pero pinilit kong hindi maiyak sa harap niya. "B." Mahina at may halong pag-aalala. Nabanggit ni Jayden sa pangalan ko. Halata ang pagkapahiya sa mukha ni Julius Valencio dahil sa sinabi ko. Hindi kasi siya nakasagot. Huminga naman ako ng malalim bago tumayo at pilit na ngumiti. "I'm sorry," wika ko at naglakad ng paalis sa lugar. Naramdaman ko naman ang pagsunod sa akin ni Jayden. Nang nasa may parking lot na kami, ay agad niyang hinigit ang braso ko at nang makaharap ako sa kanya, ay mahigpit niya akong niyakap. At dahil sa yakap niya, ay hindi ko na napigilan pa ang mga luha ko. Kusa na kasing tumulo, dala ng sakit at bigat na nararamdaman ko. Hindi ko alam kung bakit ako nagkakaganito, gayong wala naman dapat akong pakialam sa lalaking tinalikuran kami ni Mama. Pero nasasaktan ako. "How do you feel?" Tanong ni Jayden sa akin nang makauwi na kami sa bahay niya. Inabutan niya ako ng isang baso ng tubig na agad ko namang tinanggap. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na umiiyak sa sasakyan niya. Kaninang pauwi kami. Mabuti na lang at medyo tumahan na rin ako bago pa kami makarating dito sa bahay niya. "Salamat." Mahina ang boses na wika ko. "Okay lang ako." Dagdag ko pa. "Akala ko ba hindi mo kilala ang papa mo?" Tanong niya tapos ay umupo pa sa tabi ko. Hindi ko naman kasi inakala na makikita ko pa siya. Hindi rin naman siya kahit na minsan naging parte ng buhay ko. Sagot ko naman. "Sana sinabi mo pa rin sa akin noon. I mean, para lang naman alam ko. Ang labas ngayon ay parang insensitive ako kasi hindi ko iniisip ang nararamdaman mo. May balak siyang magtayo ng negosyo at hinihingi niyang tulong ko in terms of promotions. You know, he wants to use my influence in hopes na marami ang mag-i-invest sa kanya." Paliwanag niya, kaya mapait akong napangiti. "Minsan mo lang naman akong tinanong tungkol sa kanya, di ba? Pagkatapos nun hindi na naulit. Kasi mas focus ka sa mga ambisyon mo sa buhay." May halong pait na wika ko. Nakita ko na umawang ang bibig niya dahil sa sinabi ko. Pakiramdam ko nga, kahit pa 3 taon tayo nun, hindi mo man lang ako nakilala ng lubos. Gaya ng pagkakakilala ko sa'yo. Dagdag ko pa. "Now that we're talking about this, I honestly think that we need to settle this once and for all, B." Mahinahong wika niya. "Look, I was a fool to let you go. Pero nitong mga nakarang araw at linggo na magkasama tayo, na-realize ko ang worth mo sa buhay ko. I don't know how to say this, especially ako ang nakipaghiwalay sa'yo. Pero ayaw ko nang magpanggap. Gusto ko na maging totoo ulit tayo. Gusto ko na ikaw ang unang makikita ko kapag gigising ako sa umaga. At ikaw ang huling makikita ko bago ako matulog sa gabi." "Pinaglololoko mo ba ako?" Hysterical na tanong ko. Tapos ay agad na napatayo, dala ng labis na inis na nararamdaman. "Jayden, ang tagal natin. At kahit pa hindi mo na ako halos mabigyan ng oras, hinayaan ko yun. Hinayaan kita. Sinuportahan kita at hindi ako nagdemand ng kahit na ano. Nakontento ako sa kung anong kaya mong ibigay sa akin. Pero 3rd year anniversary natin nun. At yun ang unang beses na gusto ko na ako na munang piliin mo. Kahit sa araw lang na yun. Pero anong ginawa mo?
Nakipaghiwalay ka sa akin na parang andali lang itapon sa'yo ng 3 taon. Pinamukha mo sa akin na masyado akong klingit demanding at hindi ka makakapag-focus sa mga ambisyon mo sa buhay na kasama ako. Dahil lang may isang beses na hiniling ko na ako munang piliin mo. Tapos ngayon, sasabihin mo na gusto mong totohanin ulit na parang joke lang ang lahat ng nangyari. Nahihibang ka na ba? Mahaba at puno ng hinanakit. Nadagdag ko pa. Iyon ang totoong nangyari. Hindi siya kailanman humingi ng tulong sa pamilya niya. At may mga pagkakataon na nasushort siya sa budget. At akong sumusuporta sa kanya. Sobrang busy niya kasi ay nagsisimula siya sa Asuncion Hardware bilang isang normal na empleyado. Pero kahit na kailan ay hindi ako nagreklamo. Kahit pa madalas ay wala na siyang oras pa sa akin. Isang beses lang akong nagdemand sa kanya. Nung 3rd year anniversary lang namin. Pero nagalit pa siya at nakipaghiwalay sa akin. Kaya saan siya kumukuha ng lakas ng loob na sabihin sa akin to ngayon? Nagsisisi na ako, B. Sobra akong nagsisi. Maniwala ka. Walang araw na hindi kita iniisip. Sa totoo lang, pwede ko namang sabihin ng totoo sa mga magulang ko. Maging kay Lola na wala na tayo. Pero hindi ko ginawa. And you know why? Because I was in denial. Kahit pa ako mismong nakipaghiwalay sa'yo, hindi ko gustong aminin sa sistema ko na wala na tayo. Hindi ko lang magawang lumapit sa'yo kasi alam ko na mali ako. Alam ko na nasaktan kita at natatakot ako na ipagtabuyan mo ko. Paliwanag niya. Muli na namang namuo ang luha sa mga mata ko dahil sa narinig. Yung mana ni Lola para sa atin, wala rin talaga akong pakialam doon. Dahilan ko lang ang lahat. Gusto ko lang na umanap ng rason para muling makalapit sa'yo. Para makasama ka. Dagdag pa niya. Bakit ang dali sa'yong sabihin ng mga bagay na to? Na parang biro lang yung sakit na dinulot mo sa akin. Ha? Mahina, pero umiiyak na tanong ko. Jayden, nung mga unang araw at linggo na iniwan mo ko, para na akong mababaliw. Nawalan na ako ng gana sa lahat. At hindi mo nakita yun kasi kahit na minsan, kahit na nung tayo pa, hindi mo ako nagawang tignan. Ni hindi mo nga ako ni minsan tinanong kung kamusta ng araw ko eh. Kaya please, huwag mong sasabihin sa akin na gusto mong totohanin to. Kung hindi mo rin naman kayang panindigan. Dagdag ko pa. Kaya ko. This time, I promise. Paninindigan kita. Ikaw lagi ang uunahin ko. Tayo. Kaya please, isang pagkakataon lang, B. Isang pagkakataon lang. Naiiyak at desperadong pakiusap niya sa akin. Pasensya na pero hindi ko kayang maniwala na ganun kadali sa'yo na talikuran ng mga ambisyon mo para sa akin, Jayden. Kasing kung kaya mo naman pala, bakit ngayon lang? Bakit hindi mo nang ginawa? Mahina pa rin ang boses at lumuluhang wika ko. Gusto ko nang umuwi sa amin. Huwag kang mag-alala. Wala akong sasabihin sa mga magulang mo tungkol sa totoong nangyari sa atin. Sabihin mo na lang na busy ulit ako, gaya ng idinahilan mo sa kanila sa nakalipas na 6 na buwan. I'm sorry, Jayden, pero hindi ko na kayang magtiwala pa ulit sa'yo. Pinal na saad ko. Hindi ko na siya hinintay na makasagot kasi ay nagmamadali na akong pumanhik sa ikalawang palapag para makuha mga gamit ko. Sinubukan pa nga niya akong pigilan at baka sa kanyang mga mata ang labis na sakit at lungkot. Pero hindi ko na inisip pa yon. Masyado kasi akong nabulag sa sariling sakit at lungkot na nararamdaman ko. Ang daming nangyari nung araw na yon. Nakakapagod kung iisipin. Sinong mag-aakala na pagkatapos ng maraming taon ay makikita kong lalaki na hindi kami pinanindigan ni Mama. Nakakasama lang ng loob na mukha siyang masaya sa buhay habang kami ni Mama nahihirapan. Tapos ay ganun pang sinabi sa akin ni Jayden. Pakiramdam ko'y pinaglalaruan ako ng tadhana. Hindi ko na nga alam kung hanggang kailan ako paulit-ulit na masasaktan at iiyak sa pare-parehong dahilan. Pagka-uwi ko, agad kong niyakap si Mama. Sa bisig niya ako muling umiyak habang kinikwento ko sa kanya ang mga nangyari ng araw na yon. Ang sakit lang po kasing isipin na mukhang okay at masaya siya na parang hindi niya tayo tinalikuran.
Galing. Umiiyak na wika ko kay mama nang sabihin sa kanya na nakita ko nga si Julius. Bakit anak? Siya lang ba talaga ang naging masaya? Mahinahong tanong ni mama, kaya agad akong napalingon sa kanya. Ngumiti naman siya sa akin tapos ay pinunasan pa ang mga luha sa pisngi ko. Kahit naman hindi mo siya nakasama sa paglaki mo at kahit na nahirapan tayong dalawa, hindi ba't naging masaya rin naman tayo na magkasama? Marami tayong nabuo na masaya at magagandang mga memorya. Naiintindihan ko na nasasaktan ka at naiintindihan ko na masama ang loob mo sa kanya. Pero mabigat sa loob kapag nagpatuloy yan. Kapag nagtanim ka ng sama ng loob sa kapwa, ikaw rin ang mabibigatan at mahihirapan. Ikaw lang din ang hindi magiging masaya sa huli. Mahinahong dagdag pa niya. Muli akong napaiyak dahil sa narinig. Napakabuting tao talaga ni mama para masabi yon. At alam ko rin naman na tama siya. Hindi ko alam kung gaano ko katagal na umiiyak ng araw na yon. Hanggang sa nakaramdam na rin ako ng pagod at nagpa siyang magpahinga na lang sa kwarto ko. Kinagabihan, paglabas ko sa kwarto ko, ay nakita ko si mama na nakasuot ng isang kulay asul na bestida. Ngumiti pa siya sa akin nang makita ko. Magbihis ka anak, may pupuntahan tayo. Malumanay na wika niya. Gusto kong magtanong kasi ay naguguluhan ako pero hindi ko na ginawa. May tiwala naman ako kay mama at alam kong hindi niya gugustuhin na mapahamak ako. Pagkatapos magbihis ay lumabas na nga kami at pumara ng taxi. Wala akong ideya kung saan kami pupunta. Hanggang sa nakita ko na pinahinto niya ang taxi sa harap ng isang hotel. Ano pong meron? Nalilitong tanong ko pagkababa namin. Basta, makikita mo rin. Nakangiting sagot na lang niya. Pagkapasok namin ay nakita ko na sobrang dami ng tao sa loob. Agad naman kaming sinalubong ng mga magulang ni Jaden, maging si Doña Guada. Kahit na anong mangyari, tatandaan mo na parte ka ng pamilyang ito, iha. Medyo emosyonal na wika ni Doña Guada, tapos ay niyakap pa ako. Napalunok naman ako ng laway kasi mukhang alam na nila ang totoong nangyari sa pagitan namin ni Jaden. Good evening, ladies and gentlemen. Sabay-sabay kaming napalingon sa may stage nang marinig na nagsasalita si Jaden. Maraming salamat po sa lahat ng nagpunta, kahit pa biglaan lang ang aking paanyaya. Wika pa niya. You see, I just want as many people as possible to witness this. Hindi ko kasi alam kung paano pa makakabawi sa isang babae na sobrang mahalaga sa akin. Pero sinaktan ko lang. Dagdag pa niya. Natahimik naman ang lahat dahil sa sinabi niya. Ako po ang klase ng tao na sobrang taas ng pride at ego. Hindi ko gustong tumanggap ng tulong mula sa pamilya ko. Pero nagawa kong tumanggap ng suporta sa babaeng mahal ko. Anya. At tumingin pa sa akin. Nakita kong lungkot sa mga mata niya. Wala akong ibang natanggap sa kanya kung hindi ang pagmamahal, pag-unawa at suporta. Kahit pa madalas ay hindi ko na siya mabigyan ng pansin dahil sa mga ambisyon ko sa buhay. At dahil sa mga ambisyong yon, nasaktan ko ho siya. I broke up with her, thinking na magiging hadlang lang siya sa mga ambisyon ko. But I was wrong. Kasi siya palang dahilan kung bakit may mga pangarap ako at kung bakit gusto ko na may mapatunayan sa buhay. Kasi gusto ko na maibigay sa kanya ang lahat. But I was so stupid not to realize that sooner. At nasaktan ko po siya. Mahabang dagdag pa niya. I broke up with her 6 months ago at hindi ko alam kung paanong muling lalapit sa kanya para makausap siya. Para masabi sa kanya na mali ako at hindi ko alam kung paano makikiusap na bigyan pa ako ng isang pagkakataon kasi natatakot ako. Pero nang makita ko siyang umiiyak, naisip ko na mas nakakatakot pala na makita siyang nasasaktan ng paulit-ulit dahil sa akin. Wika niya, tapos ay pumiyok pa siya. Napalunok ako ng laway nang nakita na umiiyak na siya. B, alam ko na paulit-ulit na. Pero hindi ako magsasawa na paulit-ulit ding humingi ng sorry sa'yo. Ngayon alam ko na, ikaw ang rason kung bakit may pangarap ako. At sa ngayon,
Wala na akong ibang pangarap kung hindi ikaw. Kung hindi ang magkaayos tayo. Kung hindi ang bumuo ng pamilya kasama ka. At makasama ka hanggang sa pagtanda. Alam ko na kalabisan masyado pero pakiusap. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon para maipakita at maiparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Bagay na alam kong hindi ko nagawa noon. Nagmamakaawa ko, B. Umiiyak na saad niya at labis kong kinagulat ang pagluhod niya sa stage. Napalingon ako kay mama. Nakita kong ngumiti siya sa akin bago marahang tumango. Napalingon ako sa mga magulang ni Jayden, maging kay Doña Guada, at lahat sila'y nakangiti sa akin. Huminga naman ako ng malalim habang titig na titig kay Jayden. Tapos ay kumuha ako ng lakas ng loob bago naglakad papalapit sa kanya. Ano ba yan? Kailangan mong i-broadcast ang drama? Nakakaloka ka ha? Umiiyak pero may halong pagbibiro na wika ko pagkapanhik sa stage at nang makalapit na sa kanya. Nang makita niya ako'y agad naman siyang tumayo para maharap ako. B, please, hayaan mo akong ligawan ka ulit. Papatunayan ko sa'yo na deserve kong second chance. Hindi na kita sasaktan at paiiyakin. Gagawin kong lahat para... Hindi ko na siya pinatapos na magsalita kasi ay niyakap ko na siya agad. Napuno naman ng hiyawan at palakpakan ng buong lugar dahil sa nangyari. Sa totoo lang ay natatakot pa rin talaga ako na hindi na naman mag-workout ito. Pero bahala na. Wala naman kasing kasiguraduhan sa mundo at hindi ko malalaman ang sagot kung hindi ko susubukan ulit. Basta ang gusto ko na lang ngayon ay maging maayos ang lahat at maging masaya. Are you sure you want to do this? Nakangiti at malumanay na tanong sa akin ni Jayden nang nasa harap na kami ng isang kilalang restaurant kung saan ko napagpasyahan na kitain si Julius Valencio, ang ama ko. Ilang linggo na rin mula nang magkabalikan kami ni Jayden at sa ilang linggo na lumipas ay wala siyang ibang ginawa kung hindi ang bumawi sa akin at iparamdam kung gaano niya ako kamahal. Sa isang linggo rin na lumipas ay pinag-iisipan ko kung makikipagkita ba ako kay Julius Valencio. Noong una kasi pakiramdam ko ay hindi ko kaya pero naisip ko na nagawa ko na rin namang magpatawad. Kaya bakit hindi ko subukan na makaharap at mapatawad din ang lalaki na siyang dahilan kung bakit ako nandito ngayon sa mundo. Hindi ba? Oo, sa tingin ko, handa na ako. Mahina't nakangiting sagot ko naman. Nang makapasok sa restaurant ay agad naming nakita si Julius. Nakaupo siya sa may bandang dulo na halatang hinihintay kami. Napangiti pa siya nang makita kami at agad na napatayo. Kamusta po kayo? Paninimula ko nang nakaupo na kami. Ang laki mo na. May halong lungkot na wika niya. Alam ko na wala akong karapatan na tawagin kang anak. Kasi kahit na minsan ay hindi naman ako naging ama sa'yo. Pero masaya ako na makita at makilala ka ngayon. Dagdag pa niya. Bakit hindi niyo ho kami pinanindigan ni Mama? Tanong ko pa. Dahil natakot ako. Sagot niya. Masyado pa kaming mga bata noon. I was just 18 at ang dami ko pang pangarap sa buhay. Ang dami kong ambisyon at natakot ako na walang marating dahil lang maaga akong magkakapamilya. I was so young and immature at alam ko na ngayon na mali ang desisyon ko. Nahihiyang sagot niya. Minsan, iniisip ko kung worth it ba na isakripisyo ang mga taong mahalaga sa'yo para sa mga ambisyon mo sa buhay. Siguro para sa iba ay oo at para sa iba naman ay hindi. Mahirap i-judge ang isang tao na mas pinili ang mga pangarap. Iba-iba naman kasi ang dahilan ng bawat tao. Pero sana, lagi nating tatandaan na kahit na anong mangyari, may mga tao na mananatili sa tabi mo. Kahit pa maabot mo man ang mga pangarap mo o hindi. Yung tao na kahit na anong mangyari ay hinding-hindi ka iiwan, tatalikuran at bibitawan. Napakababaw po ng dahilan nyo. Sagot ko. Tapos ay pilit pang ngumiti. Pero hindi ko po kayo huhusgahan kasi hindi ko naman alam ang nararamdaman nyo ng mga panahong yon. Pero bakit hindi nyo po ako hinanap sa loob ng ilang taon? Tanong ko pa. Dahil hindi ako mabuting tao. Sagot ulit niya. Aaminin ko na masyado akong naging masaya at nagpabulag sa mga naabot ko.
At hindi ko naisip na may tao pala akong iniwan noon. No excuses. Mali ako. Hindi ako naging ama sa'yo. At nang makita kita, saka bumalik sa akin ang lahat. Nagalit ako sa sarili ko kasi habang ako, maganda ang buhay, meron palang isang tao na lumaki na walang ama. Patawarin mo ko. Malungkot na dagdag pa niya. Pasensya na po pero hindi ko po talaga alam kung kaya ko kayong patawarin sa ngayon. Hindi po kasi talaga naging madali sa amin ni Mama ang lahat. Sobrang hirap po. Pero susubukan ko po. Kasi kahit na lumaki po ako na hindi kayo kasama, may parte pa rin sa buhay kong gusto kayong makilala. Naiiyak na wika ko naman. Nakita ko na pilit siyang ngumiti sa akin bago marahang tumango. Alam ko na huli na ako. Pero gusto kong gawin ang lahat para kahit na papaano makabawi sa'yo. Gusto ko na kahit papaano, kahit na konti lang ay maging ama pa rin ako sa'yo. Puno ng sinseridad na wika niya na siyang nagpangiti sa akin. Marami pa kaming napag-usapan. Doon ko nalaman na hindi rin siya nagkapamilya. Pagkatapos nga ng pag-uusap namin ay biniro ako ni Jaden na paano raw kapag nagkabalikan pa sila ni Mama. Ngumiti na lang ako dahil doon at hindi na sumagot pa. Kahit pa ang totoo, may parte sa akin ang umaasa na mangyari yon. Hindi naman masamang mangarap na mabubuong pamilya ko kahit lumipas ng maraming taon. Naging madalas ang pagkikita namin ni Julius Valencio pagkatapos nun. O kung hindi kaya ay pinapasyalan niya kami sa bahay at dinadalhan ng kung ano-ano. Hanggang sa kalaunan ay nagagawa ko na ring sanayin ng sarili ko na tawagin siyang Papa. Pagkatapos ng halos 1 taon, ikinasal kami ni Jaden. Ang saya lang kasi may tatay ako na naghatid sa akin sa altar, papunta sa lalaki na makakasama ko habang buhay. Sobrang mapaglaro ang buhay, pero kahit na gaano kahirap ang mga pagsubok na pinagdadaanan natin, isipin natin na hindi sa lahat ng pagkakataon na mahihirapan tayo. Mas marami ang mga oras na magiging masaya tayo sa buhay, kasama mga taong malalapit sa atin. Sabi nila, para tuluyan daw tayong maging masaya at isang bagay na napakadaling sabihin, pero sobrang hirap gawin. Ganun pa man, alam natin na kailangan nating kayanin. Una sa lahat, kailangan nating patawarin ang mga sarili natin sa mga bagay na hindi natin nagawa o sa mga maling desisyon na nagdulot ng sakit sa atin at sa mga taong nakapalibot sa atin. Kapag nagawa na natin yon, magiging madali na sa atin ang patawarin ng iba pang tao na nagkamali rin sa atin. Totoo naman na mahirap magpatawad, lalo na kung sobra ang sakit na naidulot ng isang tao sa'yo. Yung sakit na sobrang naging epekto sa pagkatao mo. Pero kapag nagawa na nating magpatawad, unti-unti ay makakawala tayo sa lahat ng sakit na hinihila lang tayo pabalik sa hapdi ng kahapon. Ako nga po pala ulit si Abigail Hermosa Asuncion. Sana ay may natutunan kayo sa kwento ng buhay ko. Wakas.